State of the Nation. Hinold up ng dalawang lalaki ang isang babaeng rider habang nakahinto sa stoplight sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Armado ng patalim ang mga sospek. Ang isa, makailang ulit pang inambahan ng saksak ang biktima. Tinangay ang kanyang cellphone at 20,000 pisong cash na pambayad sana ng bills. Ayon sa biktima, na-trauma at nagka-injury din daw ang kanyang kasamang pamangkin na tumalon sa motorsiklo nang magdeklara ng hold-up. Naaresto na ang mga sospek at humingi ng tawad. Bago ngayong gabi, nagdeklara ng state of energy emergency ang Cagayan de Oro bunsod ng krisis sa langis. Sa ilalim ng deklarasyong inaprubahan ng kanilang konseho ngayong araw, magpapatupad ang LGU ng mga hakbang para tugunan ang mga banta ng kakapusan ng supply ng enerhiya at makatulong sa iba't ibang apektadong sektor. May krisis na nga sa langis, may mga nagsasamantala pa. Sumuko ngayong gabi ang may-ari ng kotse na nahulikam na pagsisipsip ng diesel sa truck sa Quezon City. Arestado naman ang dalawang tinugi sa suspect sa pag-hold up sa isang gasolinahan sa Cavite. May report si James Agustin. Normal sa unang tagpo sa gas station na ito kagabi sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Pero ang magkangkas sa motorsiklo na biglang bumaba, nagdeklara ng hold up. Inagaw nila ang mga bag ng mga attendant na laman ang maghapong kita ng gasolinahan tsaka sumibat. Tinugis ng mga pulis ang dalawa at umabot sa Alfonso, Cavite ang habulan. Tinutok ng mga sospek ang kanilang improvised shotgun na hindi pumutok. Nagtangka pong barilin ng mga patakas na sospek ang mga responding pulis. Kaya napilitan po na magpuputok ang ating mga pulis. Nagkabarilan at tinamaan sa balikat ang nagmamanehong sospek at sumemplang. Inaresto siya pero nakatakas ang kasabwat na isa palang minor de edad. Pero kaninang umaga nahuli rin siya na nagtago pa sa ilalim ng isa nakaparadang sasakyan. Sinusubukan pa makuha ang panig ng mga sospek. Nabawi sa kanila ng pulisya ang ninakaw na halos 100,000 pisong cash, ginamit ang motorsiklo, improvised shotgun, 2 cellphone at isang patalim. Sinampahan na po sila ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 or illegal possession of firearms at kasong pagnanakaw. Sa Navotas, bistado ang iligal na paihi ng diesel sa mismong fishport. Kinumpiska nila ang fuel tanker truck na kargado ng 15,000 litro ng diesel at ang barkong may lamang 50,000 litro naman ng diesel. Gayon din ang mga hose at pumping equipment. Kabilang sa siyam na inaresto ang driver at pahinante ng truck at mismong kapitan ng barko na pare-parehong walang maipakitang dokumento. Naharap sa asunto ang mga sospek na wala pang pahayag. Ang nahulikam naman sa Barangay Fairview, Quezon City noong March 31, kotseng sangkot sa pagsipsip ng diesel ng isang truck. Ayon sa QCPD, 2 hanggang 3 taong sakay ng kotse. Nadiskubre ito na may-ari ng truck na makitang sira na ang takip ng gas tank. Natangay ang 70 litro ng diesel na may halagang 10,000 piso. Ngayong gabi ayon sa QCPD, sumuko ang may-ari ng kotse at ang kanyang live-in partner. Sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng mga sumuko. James Agustin, GMA News. Posible pang tumindi at tumagal ang giyera sa Middle East. Isa pang kababayan natin ang namatay dahil sa missile attack sa Haifa, Israel ayon sa Department of Foreign Affairs. Kasama niyang nasawi ang asawang Israeli at mga biyenan. Siya ang ikalawang Pinoy na namatay sa giyera. Nakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos at ipinag-utos na mapauwi ang labi at matulungan ang kanyang mga naulila. At bago ngayong gabi, may panibagong banta si US President Donald Trump sa Iran. Sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na isang buong sibilisasyon ang mabubura. Malalaman na lang umano ang kanilang sasapitin ngayong gabi, oras sa Amerika, at ito ang tatapos sa mahabang taon ng extortion at corruption. Ayon kay Trump, hindi raw sapat ang ipinanukala ng Iran para wakasan ang giyera. Kasunod niyan, kinansela na ng Iran ang lahat ng pakikipag-usap nito sa Amerika, diplomatic man o indirect. Naunang tumutol ang Iran sa alok na ceasefire ng Amerika. Nais umano ng Iran ng pangmatagalang solusyon sa pagtatapos ng giyera at hindi basta padadala sa panggigipit ng Amerika para muling buksan ang Strait of Hormuz. Libo-libong kilometro man ang layo ng gitnang silangan sa Pilipinas, walang dudang
matinding pasakit ang giyera roon sa kabuhayan ng ilan nating kababayan, mula sa mga namamasada hanggang sa mga nagsasaka ng gulay. At malabo na raw ang tsansang bumalik sa dati ang presyo ng petrolyo kahit humupa na ang giyera. May report si Ian Cruz. 3 dekada ng jeepney driver si Mang Jose. Kahit pandemya, nalagpasan niya. Pero sadyang matindi raw ang latay ng giyera ngayon sa Middle East. Talo kasi silang mga tsuper sa pagmahal ng diesel sa loob lang ng isang buwan. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Mas masahol pa nga sa pandemic ito. Si Alan at tsuper din, tingi-tingi na lang kung magpakarga. Kaya noong minsang namasada, tumirik ang kanyang jeep dahil naubusan ng diesel. Kaya po ako sa mga pasahirong iba kasi nagbumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap pa ako ng gasolinahan na magbibigay sa galon. Ang ilang tsuper, 250 hanggang 300 pesos na lang ang naiuwi sa pagpasada ng humigit kumulang kalahating araw. Pangbili na lang talaga ng pagkain. Hindi tulad dati na kaya pang makapagtabi para makaipon. Umaaray rin ang mga dispatcher, lalo't hindi sila kasama sa mga binibigyan ng ayuda. Kawawa naman kami, may pamilya din kami. Halimbawa ako ngayon, 3 yung apo ko nag-aaral, yung anak ko din 2, nag-aaral ng college. Di lang sa syudad, pati sa malalayong komunidad gaya sa Benguet, dusa ang mahal na petrolyo. Nagsara ang ilang gasolinahang wala ng supply. Nalalanta rin ang kabuhayan ng mga vegetable farmer. Diesel pa naman ang gamit nila sa patubig. Kakakaba kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Hindi mo alam kung saan patungo yung buhay mo pag ganun yung nababalitaan natin na patuloy pa rin yung gera sa ibang bansa. Siyempre yung crisis is tuloy-tuloy din kasi. Ngayong pahirap na pahirap ang buhay, mamahal-mahal ang mga bilihin. Paano na yung mga anak namin? Buti pa pagkaya nila, ganun. Yung mga parang may kaba na kawawa sila. Kung supply lang din ang pag-uusapan, may mga nauna nang dumating at sa buwang ito may parating pang 900,000 barrels ng petrolyo. Pinag-aaralan na rin ng Department of Energy ang pag-angkat ng petrolyo sa iba't ibang bansa. Pero hanggat patuloy ang giyera sa gitnang silangan, ayon sa DOE, patuloy ang kalbaryo ng mahal na langis. Is it going to reach 200? I really do hope it won't, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. At kahit humupa na ang giyera, sabi ng dati at kasalukuyang kalihim ng enerhiya, malabo na raw na agad-agad babalik sa dati ang presyo sa mga gasolinahan. Huwag na kayong umasa, babalik pa ng 61 yan. Okay, fearless forecast is basically ang diesel will be 100 or a little over 100 and then gasoline is a little under 100 pag nag-normalize na lahat dahil maraming infrastructure na nasira. I would go along with the point of former Secretary Petilla kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Ian Cruz, GMA News. Nagkasakit ang ilang taga Cadiz City, Negros Occidental dahil daw sa nabili nilang mga tulingan. Ayon sa Cadiz City Health Office, 70 ang nahirapang makahinga, sumakit ang ulo at nangati matapos makakain ng naturang isda. 2 sa kanila ang dinala sa ospital. Hinala ng ilang residente, bilasa ang nakain nilang isda na hindi umano nabenta nitong Holy Week. Nabili umano ang mga isda sa mga naglalako at sa palengke. Iniimbestigahan na ito ng lokal na pamahalaan at ng Negros Occidental Provincial Health Office. Viral ang naging selebrasyon ng Easter salubong sa isang parokya sa Malabon. Gumamit kasi ito ng buhay na kalapate na inunat sa patpat ang mga pakpak at pinalipad sa mga lobo. Sa gitna ng mga batikos, humingi ng tawad si Caloocan Bishop Ambo Cardinal David. May report si Katrina Son. Pinutakti ng samot-saring reaksyon sa social media ang videong ito ng salubong nitong Easter Sunday sa isang parokya sa Malabon. Sumentro ang usapin sa kalapating ginamit para tanggalin ang itim na belo sa imahe ng Birheng Maria. Isinabit ito sa isang cable tie. Inunat ang mga pakpak at itinali sa patpat. Makikita pa sa drone shot na inangat ang ibon sa himpapawid sa tulong ng mga nakakabit sa kanyang lobo.
Nabahala rito ang Animal Welfare Society o POS. Anila, ang pagtali, paglalagay ng patpat sa pakpak at pagpapalipad ng lobo ang naging dahilan kung bakit namatay anila ang kalapati. Sabi ng POS, wala raw lugar ang ganitong mga klase ng animal cruelty sa mga religious celebration. Ayon naman sa Animal Kingdom Foundation, bagamat kinikilala at nirerespeto nila ang symbolic significance ng mga naturang ibon sa ganitong pamamanata, hindi dapat nasasantabi ang kapakanan ng mga hayop, lalo't nakasaad sa Animal Welfare Act na bawal ang ganitong pagtrato sa mga hayop. Para sa amin, ito po ay isang act of cruelty. This is an act of irresponsibility and no regard or respect to the life of the doves or the birds that were used in this ceremony. Sinulatan ng Animal Kingdom Foundation ang simbahan at hinihinging isama ng simbahan sa kanilang ministry ang animal welfare education. Sinasabi po natin o sinusend nila sa ating message ang compassion, ang love, ang responsibility. But I think nakakalimutan po nila yung aspeto that the animals are also living beings and that they deserve to be respected as well. Sinubukan namin kunin ang panig ng simbahan, ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David, sinabi sa isang homily na kung alam lang niyang totoong kalapati ang ginamit sa seremonya ay tututol siya dahil kalupitan ito sa mga hayop at delikado sa kapaligiran. Humingi siya ng tawad at pinahinto na sa parokya ang ganitong kinaugalian tuwing salubong. Katrina Son, GMA News. Hanggang saan naabot ang 1,000 pesos mo? Ngayon kasi, katumbas na lang yan ng 750 pesos. Ayon sa Philippine Statistics Authority, humina ang purchasing power o dami ng mabibili ng ating salapi. Sa kanilang datos, ang piso noong 2018, katumbas na lang ng 75 sentimo noong isang buwan. Noong Marso, bumilis ang inflation sa 4.1%. Ang gyera sa Middle East na nagdulot ng pagmahal ng langis ang isa sa mga pangunahing dahilan. Hindi ibaba ng roadblock sa Pilipinas. Inanunsyo ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Matapos ang kanilang pulong sa pamunuan ng Roblox, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, law enforcement agencies at pribadong sektor. Naglatag ang Roblox ng mas maigpit daw na safeguards tulad ng striktong monitoring, reporting mechanisms, at content controls na akma sa edad. May information campaign din sa April 12 para gabayan ang mga magulang. Ang mga akbang na ito ay bunsod ng mga reklamong nagagamit umano ang Roblox para makausap umano ang mga batang player ng ilang matatandang gusto silang abusuhin o gamitin sa paghasik ng karahasan. Kasaysayan sa kalawakan ng bitbit ng Artemis II ng NASA habang pabalik sa ating daigdig. Sa kanilang lunar flyby, nabasag ng Artemis II ang record ng pinakamalayong distansyang naabot ng tao mula sa daigdig. Aabot yan sa mahigit 252,000 miles, higit na naabot ng Apollo 13 mission noong 1970. Bukod sa iba't ibang lunar features na nakita ng tao sa unang pagkakataon, nasilip din ng astronaut sa Artemis II ang tinaguriang far side of the moon o mukha ng buwan na bihirang makita ng tao habang nag-eclipse ito sa araw. Kasunod ng nagpapatuloy na misyon ng Artemis II, binilikan naman ng netizens ang litrato ng Pilipinas na kuha mula sa kalawakan noong 2010. Tanaw sa lumang larawan ng Luzon at Visayas na nakuha na noon mula sa International Space Station o ISS bilang bahagi ng Earth Observation Program. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Sparkle artist Ashley Rivera, all out para mapasaya at mapangiti ang kanyang inang may stage 4 lung cancer. Sa kabila ng masakit na realidad, pinipilit ni Ashley na magpakatatag para sa ina. Sa isang post, sinabi ni Ashley na her mama is doing fine at nananatiling lumalaban. Miguel Tan Felix,
serving his face card sa pagkasa sa nauusong dance challenge. Dagdag pogi points pa ang kanyang smooth moves. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Serving vocals naman sa kanyang latest post si Kailin Alcantara, na dedicated daw kay Jesus Christ ang pag-awit. Anton Vinzon, gaganap na batang boksingero sa upcoming Kapuso drama series na Kamao. Nakatanggap pa siya ng good luck message mula sa pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Hi Anton, good luck sa bago mong show sa GMA. God bless. It is good. Thank you. Wow! Hi Anton, good luck sa bago mong show sa GMA. From the Universe to Encantadia, Miss Universe 2025 third runner-up at Tisa Manalo gaganap bilang Batalumang Halia sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang diyosa ng mga buwan, tunay rin daw na makapangyarihan. Katrina Son, GMA News. Kung ang mga tsuper tila pumepreno na dahil sa mahal ng petrolyo, may mga estudyante namang pumapara para kahit paano'y makatulong sa kanila. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Habang ramdam ng mga tsuper ang bigat ng araw-araw na pasada, may mga taong pinipiling tumulong kahit sa simpleng paraan lang. Sa Guagua, Pampanga, namigay ang 21 anyos na civil engineering student na si TJ ng tig 2 kilong bigas sa 20 tsuper ng jeepney. Tumulong ang kanyang mga magulang sa pagbabalot ng ipamimigay na bigas na mula sa kanilang ekstrang bigas sa bahay. Pagkatapos ng klase, agad ay pinamahagi ni TJ ang bigas sa kalsada malapit sa kanyang eskwelahan. Sulit daw ang pagod at pagtitiis sa init dahil sa tuwa at pasalamat ng mga tsuper na pagal na sa biyahe at pagsubok. Sa Batangas State University, isang grupo naman ng mga estudyante sa Bachelor of Science in Public Health ang namigay ng libreng mineral water at biskwit sa mga dumaraang tsuper ng jeepney, tricycle at rider ng motorsiklo. Nag-ambag-ambag daw sila mula sa kanilang baon at sa mga tumugon sa kanilang donation drive sa social media. Kahit paano, sa kanila raw simpleng proyekto, nakapagdulot sila ng ginhawa sa gitna ng matinding init at kagipitan. Oscar Oida, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.